doon. Ngayon, Marcos pa rin ulit. Bakit? Yung 1983, Marcos pa rin. Marcos. Ngayon, Marcos pa rin. So, ibig sabihin, ang apelidong Marcos ay nakakatuma na. Ang problema natin ngayon sa bansa, hindi natin kagagawan ito. Hindi kagagawa ng pulis, hindi kagagawa ng armed forces, hindi kagagawa ng taong bayan. Ang may kagagawa nito, ang Marcos na apelyido at Romualdez at Araneta. Yung tatlong apelyido na yan, ayan ang mga walang hiya sa Pilipinas. Mga kababayan ko, yung apelyidong Marcos, Araneta at Romualdez, pasisyahan tayo para lang malaman nyo ang background na mga hindi ba isinilang noon. Ngayon, yung 1983 o 70s, ang pangalang sikat noon, Marcos, Romualdez at Araneta, kanila ang Pilipinas. Ano kanila ang Pilipinas? Ngayon, kanila pa rin ang Pilipinas. Ang masakla, mga kaibigan, naubos na ang kaban ng bayan. Inubos ng Marcos. Bakit? Bakit ko sinasabi ito? Dahil nung Marcos ng panahon sa kanyang ama ay napatalsik sila dahil ang kanilang grupo ay kalaban nila ang doon. Ikakwento ko lang muna, mga kaibigan, para sa kalaman ng lahat. Noong panahon ng 1982, panahon namin, ang kakampi ng mga katulad namin doon, ang kakampi namin na katulad doon, yung Liberal Party, opposition, mga komunista, yan ang kalaban ng gobyerno ni Marcos Sr. Kasama na kalaban nila ang Katoliko na panahon ni Cardinal Sin. So ulitin natin para malaman ninyo sa lahat ng sambayan ng Pilipino at lalo na yung mga bagong panganak labang, mga Gen Z, pakinggan nyo. At ako buhay na nagpapatotoo ang Marcos, Romualdez at Araneta. Ito ang nagpapaikot sa Pilipino, nagpapaikot sa ating bansa. Ulitin ko, ang kalaban ng Marcos Sr. noon, ang makakaliwa, ang mga NPA, ang Katoliko, ang Liberal Party, at ang opposition, sino pa man yan. Ngayon, sino ba ang alam nyo nakakampi ng Marcos ngayon? Normally, kakampi nila ang Armed Forces, ang Philippine National Police, ang NPA, kakampi nila, ang Liberal Party, kakampi nila, ang Biklawan, kakampi nila, ang Dilawan, kakampi nila. So, ibig sabihin, bakit sila nagsama-sama? It's because of billion of pesos. Tama. Billion of pesos, kaya nagsama-sama. Kayong mga mukhang pera. Mukhang pera kayo. Kami, pinag-uuskan ninyo na nagkapera. Yung sasakyan mo nga, hindi ko napagawa. At kami ay lagi nagtatalo ng aking asawa. Pati yung aming budget na papakilaman ko. Tapos huhusgan niyo kami na kami ay nagkakapera. Mga walang iya kayo. Ayan. Tangina daw! Ako, patay. Kayo nga sa gobyerno ngayon! Inaamo po kayo! Totoo ba ang sinasabi ko o hindi? Totoo ba ang sinasabi ko o hindi? Totoo! Wala tayong magagawa sa organisasyon ng Philippine National Police at saka sa Armed Forces kasi mayroon silang sinusunod. Sinusunod nila yung nasa taas at wala silang magagawa. Pwede silang tanggalin ng mga kanilang mga pinuno. At ako ay nanggaling yan. Sabi ko nga, 1983 ay kasama nila ako dyan. Sumusunod lang kami sa aming inuutos ng nakatataas. Pero ngayon, ang Marcos, ang pinakawalang hiya sa ibabaw ng mundo. Inubos niya ang kaban ng bayan. Ang sabi nung kasama ko, alam nyo ba, ako ay Marcos Loyales, baka hindi nyo alam. Ako ay Marcos Loyales during the campaign period, 6 million or less ang naitulong ko sa kampanya. Ang testigo niyan, si General Samonte, na kung saan trainer ng Republic Marcos sa Special Forces. Ang kasama ko dyan sa kampanya, si Martin Araneta, ang bunsong kapatid ni First Lady. At ang magpapatunay, isa pa dyan,
kasama ko dyan si Secretary Lagdamio. So sila ang aking mga testigo na kasama ko sila sa Marcos, sa kampanya, after the election, magkakasama pa rin kami. Pero after 1 year, hindi ako manhid, hindi ako bulag, hindi ako pipi at bingi sa aking nakikita. Mga kaibigan, kami mga kababayan, nakikiusap kami sa sambayan ng Pilipino. Kami ay naghahayag lang sa aming damdamin na ang ating bayan ay papunta na sa paglubog ng bansang Pilipinas. Titingnan natin sa 2026. Ay ate, ako mula bida. Mula bida ate. Para mas maganda. O, para, kasi nga, alam nyo mga kaibigan, kwento muna ako. Kwento muna ako. Alam mo kasi yung may mga edad, pag may edad na, at nagsisimula na, at na-istorbo, mahirap mag-recover. Ha? Alam nyo ba yung mga matatanda? Mahirap mag-recover pag na-istorbo. Alam nyo ba yan? Hindi mo pa alam yun, kasi bata ka pa eh. Yung may mga edad na tinutukoy ko, may nakakaintindi na sa sinasabi ko eh. Kailangan, pag nagsimula, walang istorbo para tuloy-tuloy. Di ba? Tama. Okay, mga kababayan, tuloy ko. So, ang akin lang masasabi mga kababayan, mga kasama ko sa Marcos Loyalists, mga kasama ko dyan sa mga Marcos, kayo ay manhid! Kayo ay manhid! Ulang bigay! Ang lagi kong kadiskusyon sa mga dati kong kasama, ang tanong ko lang sa kanila ganito, huwag muna tayo mag-discuss ang lahat kasi lahat tayo magdidipinsa. Ang tanong ko lang muna, ang sagutin nyo, ang munang tanong ko sa kanila, ang PNP ba ay bayad? Sabi ng isang general, sumagot sa akin. Sabi ng general, sumagot sa akin, hindi ko alam. Ay, hindi pala natin sir parehas alam eh. So, bahala na tayo kung mag-usga. Okay. Pangalawang tanong ko, may problema ba ang bansa? Ang sagot niya, mayroon. General, ito kausap ko ha. Pangatlo sir, ang tanong ko, may korupsyon bang nagaganap sa bansa? Mayroon. Pang-apat na tanong ko sir, karapatan ng taong bayan na malaman ang mental condition ng ating Pangulo o health condition, malaman natin sa pamagitan ng armed forces. Kasi ang armed forces ay responsibilidad nila, alamin nila ang kalusugan ng ating Pangulo kung nasa tama ba siya o hindi. So, number one, kailangan ng armed forces yan. Tayo naman Pilipino, mga Pilipino, nagtatanong tayo ngayon sa armed forces, General Browner, sir, ang tanong ko, alam mo ba ang kondisyon ng ating Pangulo, ang kanyang kalusugan? Question mark, hindi nasagot. So, ibig sabihin mga kababayan, may problema talagang bansa natin. Wala na sa tamang pag-iisip ang ating Pangulo. Ngunit, matibay pa rin. Bakit sila matibay? Nandiyan yung armed forces eh. Nandiyan yung armed forces. So, wala tayong magagawa sa armed forces kasi nga sabi nga nila, mandated sila. Mandated sila na protektahan nila ang bansa at ang konstitusyon. Ang sabi ko naman kay Colonel Padilla, yung spokesperson ng armed forces, ang tanong ko sa iyo, sabi mo, may nagtanong kasing reporter sa kanya, Madam, ano po ba ang magagawa ng armed forces sa mga disinformation campaign? Ang sagot ni Colonel Padilla ay mayroong ahensya ng gobyerno ang magtutukoy dyan. Pero kami, bilang isang community, part kami ng community, ang armed forces, ay pwede kami magbahagi. Ngayon, ang tanong ko ngayon kay Colonel Padilla, i-community part pala kayo ng community, anong intelligence information ang nakalap ninyo in regards to health condition ng Pangulo at korupsyon na nangyayari? Mayroon ba kayong nagawa? Mayroon ba kayong action na ibinigay sa CIDJ, sa NBI, sa NICA? Kung talagang part kayo ng community, mayroon ba kayong information na ibinigay sa NBI?
sa CIDG or sa DICA. Walang masagot. Ang kaya nilang takutin, kami mga pensioner. Kaming pensioner ay kaya nilang takutin. Hindi nila alam o alam nila, tinatakot lang kami, hinaharas. Paano kami magiging under ng armed forces? Kami ay retired na. Wala sa Article of War or AFHC regulation na kami ay sakop ng armed forces. Kami po ay sakop ng 1987 Constitution. So wala karapatan makialam ang armed forces sa aming mga karapatan. Wala kay pakialam armed forces. Ang mayroong pakialam sa amin, ang 1987 Constitution. So sino ang nagpapatupad ng 1987 Constitution? Ang ating PNP at ang ating NBI. Sila lang aming karapatan dyan, may responsibilidad sa bagay na yan. Pero alam namin ang aming karapatan. Itong ginagawa lang namin mga kababayan, ito ay ilalabas lang namin ang ano ang amin sa damdamin. Ano ang aming karapatan na bilang isang mamayang Pilipino. So yun lang ang aming ginagawa. Hinahayag lang namin ang aming salubin na bayan natin ay lumulubog na. Kaya kami nagsasalita dahil ang bayan natin, mahal ko ang bayan. Para sa kalaman ng lahat, mga kababayan ko, ako po ay nagserbisyo sa bayan sa edad kong 13 anyos. Biruin mo 13 anyos. Sa edad kong 14 anyos, nakipaglaban na ako sa kalaban ng taong bayan. Ang mga rebelde, more or less 400 po sila. Kami po ay 17 lang kami. Mag-17 ako bilang isang Boy Scout na sumama sa Special Forces, lumaban sa 400 rebels. Ang resulta ng aming laban, umabot kami ng 3 araw, 3 gabi. Walang nabawas sa amin, kung hindi isa lang tinamaan na sa amin. Ang sa kanila ay namatay. 100. What time is 75 ang namatay sa kanila. Wounded sa kanila ay 150. Pero bakit hindi ako na-disgrasya? Because alam ng Panginoon na mayroon pa akong gagampanang trabaho tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Narito ngayon ako nagsasalita sa EDSA. Palakpakan natin ang Robinson nga pala. Palakpakan natin Robinson. Malakas na malakpas na Robinson. Ay, pabalato naman na Robinson ha. Alaking kita nyo ha. Tuwa kay Sarali ha. Sa totoo lang mga kaibigan, ano? Ibay natin ang kwento, ano? Ang Robinson ngayon, nalalangin sila laki. Kailan ba ang rally? Kasi palagi puno ang putput nila. Walang nga maupuan eh. Tuwag-tuwa ang Robinson dahil kumikita sila ng milyon-milyon ng pesos nang dahil sa atin. Ay, dahil kay Marcos pala. Nang dahil kay Marcos, na kumikita ng malaki ang Robinson. Kaya nagpapasalamat ang Robinson. Narinig ko nga doon sa isang management eh, nagbubulungan sila. Kailan na naman ang rally? Para kumita kami. So hindi tayo pinapalis ng Robinson. Ha? Kasi tuwang-tuwa sila, kumikita. Basta pakiusap ko lang mga kababayan, tayo ay naghahayag lang ng ating damdamin. Sana walang manakit. Walang malaki sa grupo natin at sana huwag natin saktan ang ating kapulisan. Sila ay nagaganap lang sa kanilang tungkulin tulad ng aking responsibilidad noon. Sila ay tumatrabaho lang sila. Sumusunod lang sila sa kanilang kautusan, sa kanilang pinuno. So yun lang mga kaibigan. Yun na lang muna ang mga kwento ko sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, noong panahon 1983, ako po ay kapulan ng Philippine National Police. May hawak na kalasan kami noon, nung kami ay nasa Scout Ranger. Ngayon, napatalising ang Marcos Sr., bumalik ang Junior. Ayun, naging bangag ang presidente natin. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayun, napakinggan natin ang boses ng mga retirado. Colonel Mitran. Thank you, sir, for your service to the country. Mula noon hanggang ngayon, sila po ay retired but not tired. Ano ba, sir? Retired but not tired. Sige nga, ano ang panuwagan ng mamamayang Pilipino sa araw na ito? Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Ayun,
Mga kababayan, pakinggan natin ang boses mula sa environmental advocate, dating namuno sa merchant ship sa barko. Ngayon, boses ng mga nagtatanggol ng kalikasan ang kanyang bibig. Dahil ang gobyerno ni Marcos pasimuno ng panunumbalik ng malawakang pagmilina, mga pagtutroso at mga kasiraan ng ating kalikasan. Pakinggan natin si brother, siya na magpakilala ng kanyang pangalan. Ako'y sigurado, hindi po Marcos ang apelyido niya. Salamat po kay Eric. Kumain muna tayo. Sabay kayo sa akin. Sa pagkakataong ito. Sige, O, sige. dito muna kayo, ha? Si Let Ako po dun si sa kabila. Rene Mantaring. Ako po ay retiradong marino. Kapitan po ako ng barko. Pagkatapos ko po, ako po ay environmentalist dati, naging defender of nature, naturalista. Yung pong naturalista ay mas mataas ang kalaman kaysa sa